Sa bawat patak ng pawis, sa bawat hakbang na tila walang katiyakan, ay may kwento ng pangarap na pinanday ng tiyaga at pananampalataya. Sa likod ng bawat ngiti ay may sugat na tinakpan ng tapang, at sa likod ng bawat tagumpay ay may gabi ng luha na tinuyo ng pag-asa. Ito ang kwento ng isang paglalakbay, isang pag-ahon mula sa mga pagsubok tungo sa rurok ng tagumpay, sapagkat sa puso ng bawat tao, mananahan ang isang apoy na handang magliyab upang tuparin ang pangarap. Bilang panimula, paano po kayo nagsimula sa inyong tagumpay? Ako nagsimula ko sa tagumpay. Simple nagsimula ko sa aking pamilya. Nagtrabaho ko sa ibang mesa. Masulungan ko sila at para kung ano. Kaugnay po nito, ano ang nagtulak sa inyo upang magsikap? Siyempre, bilang padre ng pamilya, siyempre nagsigaw talaga ako. Siyempre, nagmigalas. Nagsigaw ako ng buti para sa aking pamilya, para masuportahan ko sila. Sila at aking mga sa buhay sa aking titigan na siya tulad na magtrabaho sa lugar para sa aming magandang buhay at kinabukasan. Sa inyong paglalakbay, ano po ang hamon ng una ninyong hinarap? Ang hamon ko paging paglalakbay, mga hamon ko sa aking paglalakbay, siyempre, lumaiwasan yung pag-iinap, minsan may tipso, minsan mayroong mga problema sa buhay, minsan may nagpasal, minsan nagputan, at higit sa lahat, siyempre, wala yung may masas yung masyadong mabibigat sa aking buhay. Dito naman po tayo sa edukasyon o karera. Tungkol naman po sa edukasyon, anong kurso ang inyong tinapos po? Yung unang kurso ko Radio Communication Operator. Tapos, pagtapos ko ng 60-month training ko sa Australia. Sa kabilang banda, dumating po ba sa puntong gusto ninyong sumuko? Ito ako sumuko na mabuhay kasi kahit ako sumuko din. Sige, kailangan natin paglaban ng mga pagiging mga oppresors, pagiging ng matanungan natin yung ating pagiging. Kaugnay po nito, anong ugali ninyo ang sa tingin nyo ay susi sa tagumpay? Balik? Ako. Siyempre yung ugali ko, para susi sa tagumpay yun, siyempre wala, kabaitan, pumamahal sa pamilya, at sa iba. Samantala, sino po ang nagsilbing inspirasyon ninyo sa pag-abot po ng inyong mga pangarap sa buhay? Kaya ang silbing inspiration ko, trabaho ko sila ng sa buhay. Wala yung sarili ko, pangarap ko ng mamiti, pero sa ating kinabukasan, makapasok kung para kung pumasok ako sa buhay na yung mamiti, hindi nila ako mahirap ko. Na kasi nung trabaho na rin ako. Bunga po ng inyong karanasan, anong aral ang pinakamahalaga para sa inyo? Yung aral mahalaga para sa akin para sa akin pag-ibig sa kapwa, hindi sila pag-ibig sa kapwa.
kung sakaling may babaguhin sa nakaraan, ano po iyon at bakit? Wala po kung sa nakaraan. Okay na po ako. Yun na rin po. Dito naman po tayo sa payong ibabahagi. Bilang payo, ano po ang masasabi ninyo sa mga kabataan ngayon? Ang masasabi ko sa mga kabataan, kailangan gumalang sa magulang, nag-aral lang mabuti, huwag magpaligaw-ligaw kung kailangan mag-aral lang mabuti bago magpaligaw, huwag may pagkanasan na sasama, hindi siya mag-aalit. Kasi tayo rin magsisigil kayo sa bandang muli para masubok kayo sa masasamang pagkana. Kaugnay po niyan, paano ninyo hinaharap ang mga kababuan? Sa una sila, nalapit, siya pagbiluan naman sa dalawang sa buhay. Sa lilig ko na lang kung kayang kong mapiti, mga hindi ko sa lilig sa Sa kabuuan, ano po ang inyong sikreto sa mga tagumpay? dito ko sa aking tagumpay, wala na siguro, pag-ibig na siguro, pagmamahal. Siyempre, magsikap ka, para magtagumpay. Kailangan magsikap para tagumpay ka kung ito magsikap. Iwas ka sa mga masasamang Sa dulo ng bawat paglalakbay, higit pa sa tropeo at papuri, ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa lakas ng loob na bumangon sa bawat pagkadapa, sa tapang na humarap sa unos at sa pusong hindi kailanman sumuko sa pangarap. Sapagkat ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga nakarating sa tuktok, kundi para rin sa mga patuloy na umaakyat, dala ang aral na anumang pagsubok kayang lagpasan basta't may pananampalataya, determinasyon at pagmamahal sa ginagawa. Ito ang kwento ng tagumpay na hindi lamang isinulat sa papel, kundi itinanim sa puso at isinasabuhay magpakailanman.